Yo, yo, yo! Welcome back dito sa aking reaction video. At meron akong kasama ngayon, Luminous! Yes. Yo, Luminous Renzi aka Looms. Si Luminous nga pala, isa sa MC ko sa Pulo at siya na rin yung parang pinaka general manager ko sa Pulo. At kasama ko rin siya sa Dayo Podcast. Siya yung nasa likod ko, magsiset up, kasama pa si Joshua at yung iba pang pwede. Pero yun, yung sinabi ko sa inyong gagawin naming podcast, naghahanap na lang kami ng araw na yung pwede namin isama kasi plano namin sana si Meng. Kaso busy si Meng sa mga babae niya sa Batangas at si Batman naman ay napaka-arte na. Ayun. Bago tayo magsimula, babati muna ako sa mga comment dito sa GL versus MR Industria. Mga magpapabate o yung mga comment. Lugi talaga sa laban si GL kasi kailangan niya lagi lapasan last performance niya. Na kung tutusin, dapat pinagbabangga mo lang yung performance nung dalawang naglalaban. Paano naging lugi yun? Hindi ko nakikita ang lugi siya. Ayun, trinidor ka ng uprising, parang hindi ka kamao. Lugo. Logo. Ba't lugo kasi to? Lugo ng uprising. Double meaning ng di ka kamao is hindi marunong. Parang sinasabi ni GL na hindi siya uprising kasi tinridor siya ni Plasma. Ganun. Wala yung mga magpapabate. Ito. Iba ka talaga. Boss Shernan, pag ikaw ang pinapanood ko, the best. Boss Renor nga pala, na security guard. Nanonood pala dito sa Baguio. Salute, Ote Shernan. Iba talaga review mo, mas naiintindihan ko. At nasasabayan ko din. Basta ganun gets. Sana ma-mention po, Lods. Pangalan ko sa review mo. Idol talaga kita. Shoutout po sa mga taga Baguio. Nakausap ko si Badang na sabi ko sa kanya, gusto mo bang magdayo podcast? Kaso, hindi pa makabiyahin ng Baguio dahil marami akong schedule ngayon. Schedule talaga pinaka-kalaban natin. Pare-parehas sabi ni Badang, pupuntahan daw siya ni Crazy Mix at ni Tiny, parang igigis. Sabi ko, kung igigis ka na nila, magbibigay ako ng space. Para hindi naman maagaw yung content. Ayun. Sabi ko, kung sakaling mapapadpad siya sa Manila, may show siya, namin sabay. Ayun. Ang dami kong nabawasan ng mga comment pero wala na akong nagpapabate. Simulan na natin to. Ito, M-Site versus Sixth Threat. Ito yung ginanap na laban sa Taiwan. Ito yung sa Pinoy Boulevard. Shoutout kay Madam Erlyn Xiao. Shoutout sa inyo. Ayun. May pinaplano kami dyan. Meron kasing ibibigay na regalo sa akin si Madam Erlyn Xiao. Si Madam Erlyn Xiao nga pala, isa sa mga sponsor namin sa Pulo. At siya yung dahilan kung bakit nakakapagbigay na rin kami ng kahit paano TF sa mga MC. Shoutout kay Madam Erlyn Xiao. October, may ireregalo siya sa akin. Pupunta kaming Taiwan. Sana matuloy yan. Pero tingin ko matutuloy siya Sinisecured ko lang yung araw ng trabaho ko. Anyway, M-Site versus Sixth Threat. Eto na. Simulan natin to. Nag-usap na silang dalawa. Mauna si M-Site. Unang buga para kay M-Site. Pakinggan natin. Unang buga kay M-Site. Salamat, Chad, para sa unang buga. Unang buga. Nagjo-joke comedy Siya nga pala si Sixth Threat. Ang ika-anim sa 8 humpak. Sa kanilang 8, nasa Davao yung 3. Siya, si Terdy, tsaka si Sak. Mga talagang nakakamangha. Kung sino man ang matutukan, sigurado na tumba. Bukod sa mga magkakatugma, puta magkakamukha. Huwag ka masyadong mayabang. Baka nakakalimutan mo, dayo ka lang dito. Hindi ikaw ang... Dayo ka lang dito. Hindi ikaw ang laging paborito. Second time ko na sa Taiwan. Papunta ka pa lang. Galing na ako dito. Okay. Oo nga pala, galing na nga pala kaming Taiwan yan dati. Kayo mo magkakasama nun yan? Yung unang Taiwan? Ako... Senior versus Shernan. Senior versus Shernan. Ako, si M-Site, si Don Pau, si Lipcram, sila Sharin, Sorhenyo. Yun. Ito yung, ayun sila sabi niyang pangalawang Anong punto. taon yun yan? 18 yata. Parang kainitan nyo nung Dos por dos. kakatapos ng 2x2 na nag-champion kami.
Kaya pinagtapat kami ni Sinyo nun eh. Anyway, pakalawang punta mo na pala dyan. Ako, pabalik ako dyan sa October. Kaya ayusin mo to, bay. Huwag mo akong sagarin, nay. Baka maranasan mong mamura ng mas malutong pa sa Chipay. May idea ka kung ano yung chipay na sinasabi niya? Yung yung Taiwanese na dry French chicken. Meron nun dito sa atin sa Misomo. Meron ba nun? Parang nakakita ko, parang mura nga din yun eh. 120 lang yung isang buo. Yun yung chipay. Nung narinig ko nga yung chipay na yan sa Taiwan, nakala ko puke. Ito nag-chipay. Oo, sabi nung isang tropa doon, gusto ko kumain ng chipay. Sabi ko, putang ina, aalayan ata kami ng babae na ito. Yung pala, Wali. yung yung chipay na pagkain, Yung giant tapos, fried chicken. ganito kalaki yun, no? Tapos ang katerno niyan, milk tea. Oo. Masarap yun naman. Baka maranasan mong mamura ng mas malutong pa sa Chipay. Ano ipagyayabang nito? Champion. Sa buhay champion? Sabi na eh, yan na naman siya sa champion niya. Ano ipagyayabang nito? Sa buhay champion? Pre, kilala mo ba ang kaharap mo? Huwag ka masyadong maangas. Kaya ka lang naman nag-champion kasi nanalo ka sa finals. Okay. Pero Comedy sa ah. PSP, finalist lang to. Yung tournament, dahil busy ako, tumanggi ako. Napaisip nga ako eh, magiging finalist ka kaya kung sumali ako? Kasi nung tinanggihan ko yung bate na mayaman, ang ipinalit, si Badang. Hanep. Pero kung nagkataon, nanalo ako sa round 1, posibleng ako yung kalaban mo sa round 2, yung possibility, ganito kalapit. Okay. Kasi kung usapang tournament, puta malantanos na yung gauntlet. Na kapag tumarget, winter is coming, panic buying, sanay na itong umubos ng bracket. Kasi kung Ano ibig sabihin niya dun? Parang winter di is daw- coming, tapos sanay itong umubos ng bracket. Parang pag sa ibang bansa kasi di ba pag winter ya, taglamig, Oo. kailangan mag-stock ng pagkain eh. Okay. So parang di ba sa kanila bracket yung pinakalagay ng mga pagkain. So mga 1 month, 2 months yung winter. Mag-i-stock ka talaga, ubos yung bracket, ubos yung laman ng bracket. Winter is coming. Tapos double meaning pa siya, nauubusin niya yung bracket ng tournament. Tapos hindi ko alam kung sadya rin na double meaning siya sa Game of Thrones or di ko alam kung anong di ko familiar pero yung term na winter is coming parang sikat na term kasi siya sa movie eh. Parang kay Jon Snow. Yun kay Jon Snow kaya winter is Sa coming. Game of Thrones. Di ako familiar sa Game of Thrones pero parang nilaro niya rin sa ganun. Winter is coming. Pag ako ubus yung bracket. Ganun. Saan yung bracket? Kasi pinanood namin yung Game of Thrones, yung bracket ang di ko magets doon. Parang Yun ang sigurong walang correlation sa Game of Thrones. Kung totoong konektado siya or laro niya dun sa winter, yun yung hindi magko-correlate yung Game of Thrones sa bracket. So, triple meaning yung kalahati nga lang. Yung parang- pangatlo. Okay. Buwabars ka, ayaw mo naman lumaban. winter is coming, panic buying, sanay na itong umubos ng bracket. Kasi kung usapang punches, one of the richest. Yung mga linya babakat na parang heat press kahit yung distance lang ay inches. Pang-genius yung quickness at yung sakit, madadama miskin ang 6 sets. Kasi kahit third eye mo bulag, hindi ako mag-iiwan ng weakness. Flip top o durugan, isa lang ang sasapitin sa akin sa duelo niyan. Parang time difference, kay Pilipinas o Taiwan, pareho lang. Tumayo na malayo para sa mga kababayan at ako'y masilayan yung muli. Sulitin mo na ilang minutong nakatayo kasi nakahiga ka ng uuwi. Maganda yun. Buti hindi rin nagtitipid ng sulat kahit promo at sa ibang bansa. Kasi syempre, lagi ko nga sinasabi sa inyo at sa mga MC, pag babattle kayo, lagi nyong galingan kasi kayo din sa inyo din magpi-feedback yan eh. Kumbaga, ito yung trabaho, pag di mo ginalingan, di ka kakunin ulit. Kaya dapat mababa o iba mang liga, pag naimbitahan ka at umuo ka, Bibigay mo yung best mo dapat. oo, magtrabaho ka. Dati naman kasi sa mga underground na liga, wala naman talagang TF eh. Kahit naman kami. Kahit sa sunugan, di ako nakaranas ng TF dyan. Kahit sa bahay katay, halos pamasahe lang binibigay nila ba doon? 1,000, 1,500, ganun. Kasi tropa daw. Ayun nga, pero tinutodo pa rin namin kasi sa amin din yung feedback nun eh. Kasi marami ako nakikita ngayon, mga nasa underground na bumabattle. Hindi naghahanda.
Oh, yeah. Tapos lagi mong maririnig, pasalamat ka, parang ganun. Mm. 'Di ba? Parang Na parang hindi dapat kasi at the first place tinanggap mo yung battle eh. Mm. So the moment na tinanggap mo, trabaho siya commitment siya na hindi dapat mag-excuse na siguro nagagamit ng excuse pero hindi dapat maging excuse na pasalamat ka, kulang ako sa prep. Oo. Hindi dapat magpasalamat kasi parang trabaho mo yun eh. So parang shortcoming mo yun, pag kulang mo yun, kung kulang ka sa prep, kung hindi ka handa. Parang hindi siya, siguro maangas lang siyang pakinggan sa battle na pasalamat ka, kulang ako sa prep. Tapos nagagawa niya pa rin kahit pa paano nakapag-freestyle, may tumatamang punchline. So parang may excuse na kulang pa ako sa prep, pero may tumatama pa rin. Pero in reality, hindi talaga siya dapat. Kasi yun tinanggap mo yung battle, nag-commit ka. Oo. Trabaho yun, trabaho siya. May bayad man o wala. Kasi at the first place, parang alam mo naman kung may bayad o wala eh. May bayad o wala, sasabihin naman sa iyo. gagawin mo dapat siya eh. Pero the moment na tinanggap mo siya, kailangan mong gawin kung ano yung tinanggap mong trabaho. Kasi yun lang yan, doon nga sa hindi natitipid ng sulat. Parang medyo siya, 50-50 siya pag ganitong battle. Parang, kasi hindi naman lahat ng crowd niyan, Makaka-relate. hardcore na battle rap fan na bar per bar yung na-appreciate yung bar per bar, pero kailangan mong i-balance yung Masa pa rin. pangmasa pa din, pero at the same time hindi ka pa rin nagko-compromise sa sulat. Parang may ganun may ganung effect na dapat mong balansehin. Kaya ang galing lang din ng mga MC na kayang tumawid ng ibang liga na nagke-cater sa pangmasa na pero hindi titipid ng sulat. Iba pa rin yun. Iba pa rin. Tsaka ang hirap niyan halimbawang nasa ganyan kayong liga. Tapos dream match kayo sa flip top. So baka may maganda kang punchline na mabibitaw mo dito na dapat pang flip top. May mga ganun na sayang dito ko binitaw yun So parang may rin parang may limitation ka din lalo na kung yung makakalaban mo hindi mo pa nakalaban sa flip top. Hindi parang hindi pa kayo nagtatagpo talaga. So parang may limitation ka na kailangan ito lang muna yung ibigay ko. Kasi may chances in the future na magharap pa kami. So kailangan entertainment pero hindi ako kakalas dun sa estilo ko, dun sa pen game ko. So kailangan ganun lang muna. Pero ang kagandahan kasi dyan, sigurado ako hindi naman nauubusan ng idea yan. Si M-Site tsaka si Sixth Thread. Tsaka in general naman din yun parang tatagal pa yung panahon, makakapag-open pa ng bagong angles, ng bagong pwedeng sabihin. Pero yun nga, may mga chances din talaga na yung punchline na maganda, may bitaw mo na ngayon na pwedeng gamitin in the future. So dun sa totoong battle talaga. Pero kung nakapagbitaw ka ng ganong kalakas sa ibang liga, ay respeto yun. Kasi nagbigay ka ng magandang sulat. Yun ang kumbaga yun yung magandang trabaho talaga. Anyway, tuloy natin. Paulanan ko ng bars na walang awa, hanggang dugo mo ay maglawa. Hindi lang to basta yawa, malabong pakitaan ko ng awa. Hindi ka titigilan na sa oras na madakma ko ay kawawa. Wala tong tirador ng timog sa tirador ng wawa. Yung wawa kasi sa Taiwan, ayun yung claw machine. Yung claw machine napanood ko yun sa dun sa isang napanood ko sa TikTok na namamana siya ng mga tilapia sa gilid ng nakikita mo ba yun? Namamana siya ng mga tilapia sa ilog. Tapos parang isa siyang vlog na naglibang naman siya. Hindi naman yun yung kinontent niya. Hindi yung pamamana ng tilapia. Tapos pinaliwanag niya yung wawa. Yung claw machine. Ganun. Parang yun yung libangan nila sa Taiwan. Sa Taiwan kasi ang claw machine parang video games. Videohan. Oo nga yan. Paglabas mo ng bahay, halos parang negosyo yun. Parang siyang sari-sari store na negosyo sa Taiwan. Paglabas mo, bawat isang kanto, kabilang kanto, meron. Parang, kumbaga, kung sa Japan, vending machine naman, sobrang daming vending machine sa Japan. Sa Taiwan naman, yung wawa. Wawa. Tapos ang mga premyo dyan, hindi yung tulad lang sa mga mall. Mas magaganda premyo doon. Minsan nga may cellphone. Yun nga. May cellphone, mga gadget na Hindi lang ba sa teddy bear na Excited na ako makabalik din sa Taiwan. Madam Erlyn Xiao, magkikita tayo dyan. At yun, mag-uwi ako ng cellphone sa wawa. So, tapik sa dibdib, Tay, miski isa walang nakuha. Sa bagay, naalala ko nung nag-Taiwan kami, dami nakuha niyo sa wawa. Si M-Site, magaling siya sa pagkuha ng wawa. Ewan ko. Tsaka baka yung mga claw machine kasi doon, hindi rig. Hindi yung maalog? Oo, hindi yung katulad ng dinadaya. Dito kasi sa Pilipinas, may daya may petos na Kasi nung yung tornilyo para makalog.
Nung nag-time zone nga kami, sabi ko sa isa, kunin ko lang to. Tas tinanong ko, bakit nauubos agad to? Sabi nung isang staff, na mali kami ng program, uulitin. Yun nga yan, parang di ba may mga ganong vlogger din? Ay yung mga totoong claw machine naman ginagawa nila para gumana yung totoong program niya, may tinatap na mga button. Kasi yung program niya pang may-ari, so makukuha talaga. Yung iba kasi nasa setup ng ng may duga, may pectus ba? Ang alam ko parang may tamang pindot ata doon. Parang ganun. Ay si Madam Erlyn siya, katabi niya si Buniki. 6-3, tara! Butang ina ka. Kala mo seryoso no? Anyway, maganda yung round 1 ni M-Site, no? Oo, yun nga. Tumatama pa rin sa kalaban, nakikater pa rin yung crowd na pangmasa. Masa pa rin. Pero hindi nag-compromise ng sulat na parang ida-downgrade ko or parang bababawan ko para mas mag-gets. Ganun. May pinupunto pa rin, no? Parang pang-battle pa rin siya. Yun pa rin. So parang respeto pa rin dun talaga sa liga. Sa liga, tama naman. Na yun, ginagawa pa rin kung anong binayaran. Tsaka binayaran sila dyan ng Kung binayaran talaga, yun yung gagawin tamang natin. halaga. Tamang halaga binayad dyan. Tignan natin kung sa tamang halagang binayad kay 6-3 tatapatan niya ng magandang sulat at performance yun. Tara, bilat! Tawag ito. Okay. Unang beses ko pa lang daw sa Taiwan. Kala niya yung kanyang igi na lamang. Pasensya na kung hanggang Canada lang ako laging naiimbita. Tangin, ang gandang rebat nun. Hanggang Canada lang ako lagi naiimbitahan. Kasi parang nakikita ko sa Facebook, pabalik-balik din talaga si 6-3 sa Canada. May more mga... than 5 times na siyang pabalik-balik sa Canada. Yung huling balik niya, alam ko yun yung kasama niya si Friends. Okay, May battle si Friends, tapos nag-perform siya So parang may karapatan sabihin talaga. Tsaka Canada yun Puta, mahirap-hirap din puntahan yun. Matrabahong mga lakad ng papeles bago mapuntahan. So, yun, puntos talaga. Puntos na rebat. Si M-Site kasi ang alam kong, nagkasama rin kami niya sa UAE. Dubai? Dubai, UAE. Magkasama kami diyan sa Taiwan. So si 6-3 Canada at Taiwan. Okay, South Korea. Punta na South Korea. Anong show niyo sa South Korea? Kami ni Delo noon? May show kami ni Delo ng rap battle sa South Korea. Dapat kami ni Looney. Parang nagka-problema yata, hindi nila nakuha si Looney. Ang pumalit si Delo. Nag-battle kayo doon kayo ni Delo? Battle kami. Tapos perform. Tapos ikot kami doon. May vlog ako noon nung parang inaabutan ko pa yun. Nag-vlog ako noon. Anyway, sige, magyabangan lang kayo dyan. Puntos yun, puntos. Actually, sa John nga, may concert ulit kami dun Hayaan mo, pagtapos kitang i-body bag, yung katawan mo, isasama ko sa eroplano, papunta dun gago. Tapos yung bangkay mo, i-display para may pwede akong tapak-tapakan pag nag-perform ako sa entablado. Oh my God! Tangina, nagre-rebat ka, M-Site? Ganto ang rebat. Tangina, grabe nung rebat na yun. Parang kasi dahil exhibition siya, mas may buo yung loob mo mag-rebat Hindi kasi siya judge, hindi siya flip na pag hindi tumama tong rebat na to, minus points sa orado. Ito kasi exhibition. Sige, gagawin ko lang yung trip ko, di ba? Rebat malakas man o hindi, tanggapin niya exhibition. Pero, tumatama yung mga rebat ni 6-3. Ang ganda nung rebat niya. Yung mga rebat niya. Puta, dadaling ka sa Canada para lang apakan sa entablado. Ang ganda nun, tangina. Ang aabangan ko dyan kung anong ire-rebat ni M-Site doon. Si M-Site kasi hindi pumapayag yan na nalalamangan. 3GS rebattal. 3GS rebattal. Pinaka-cute yan Pangalawang beses na daw sa Taiwan. Sino may pakialam? Oy! May sniper na. Oy, wag yan. Putang ina nyo. Pangalawang beses ko sa Taiwan, pustahan. Hindi niya yun alam. Magpasaya daw ng tao. Niwala dyan. Bilat lang ng Taiwanese yung hanap niya. Bilat lang ng Taiwanese ang hanap ni M-Site daw. Hindi niya magagawa yan, diyan asawa O sige na. Dos por dos champion tryouts, achievements mo plenty,
Pero bakit hanggang ngayon, 19 pa rin yung likers mo sa FB? Minsan Totoo ba? 10. Bakit ganyan, bro? Nung inad mo nga ako sa Facebook, sabi ko, dami account ko. Ang ganda nun, ganda nun. Pag nag-live, 10 lang yung viewers. Tapos mga naligaw lang na tao. Pag ako nanood doon, tapos sinoutout mo, mahihiya pa ako. Ay, ang kulit ng Facebook na ito no? Buki ng ina. Pag yan, nahack ng Bombay, lugi pa sila. O, naalala ko dati, may Facebook ako. Nahack ng kasi ang pangalan pa ng email ko dati, Rocket Mail. Mas secured kasi pag Gmail. Gmail. Puta, nahack ng Bombay yun, tapos nag-live pa. Nag-live pa sa account ko, putang ina, So, tingin ko, baka nahack din yung ibang account na ito ni Sixth Pero Street. sige, site, di ba? Bago na yung Facebook niya eh. Oo, alam ko wala na yun dati. Oo. Mas alam ko, ito rin kay Sixth Street. Hindi pa. Ay, page. Baka yung page? Yung page ata Oo. ni Sixth Street, yung parang nakita ko na wala. Yung Sixth Street niya na page. Kasi kakakausap lang namin sa main account niya eh. Kasi plano ko nga siyang i-guest sa podcast. Kaso hindi pa nga tayo makabiyahe ng Davao. So, Konti pa. tinatanong ko sa kanya, baka may show siya sa Manila, sa Lubong, ganun. Ayun, putang mga hacker na Bombay yan, puking inang yan. Di nila binili yung account namin, installment. Pag yan, nahack ng Bombay, lugi pa sila. Ikaw yung public figure na yung public hindi ma-figure kung bakit ka public figure. Para hindi mo yata alam. Nung binubuk niya tayo ng ticket para pa Taiwan, ito yung sabi ni Madam, Sixth Street Business Class. Enzyme, may bago kaya sa araw na yan? Biruin mo yun, kasama ko sa eroplano mga businessman o kaya artista gagi. Tapos ikaw kasabay mo sa biyahe mga parcel ng Shopee. Tangina, lakas si Sixth Street dito, Pre, nung feeling. Meron yung deep meaning. Kulang na lang ibalot ka ni Ma'am Erling para free shipping. De. Yun yung mga senyales na huwag kang sikat-sikatan dyan, pare, mukha ka lang tanga. Bilang tropa, ako mismo magsasabi, hindi ka nila kilala. Dinaan ko na nga sa shipping yung topic, di ka nakadama. Nung sinabi nilang maligayang pagdating, huwag kang papadala. Ganda nun. Ang ganda nun. Kaso parang nag-ikli lang ng sulat si Sixth Street. Di parang parehas yan. Parehas lang ba? Feeling ko, baka 24 lines lang sila. Dahil ayun din yung napag-usapan. Exhibition. Pero ganun feeling ko, base sa parang 24 lang, writtens nila. 24 lines lang. Ang ganda ng setup ni Sixth Street dun sa mula sa biyahe ng eroplano, barko. Kasi Parcel lang Shopee. oo, yung parang kinukumpara niya na mas mataas ako sa iyo. Barko ka lang, kasabay mo ganto. Tapos padala, wag kang magpapadala. Galing nun. Tangina. Ikaw para sa ako kung hindi ko alam kung marerebat ni M-Site kung maibabalik ni M-Site yung malalakas na rebat ni Sixth Street. Pwedeng mabawasan pa yung lakas nun. Pero sa ngayon, ang lakas kasi ng rebat ni Sixth Street at the same time, ang ganda ng sulat. Mas lamang si Sixth Street para sa akin dito. Sa akin din kaya kasi parang pag ako nag-judge ng battle din, per round kasi. Per round, ganun. Saan Sixth Street to? Saan ngayon Sixth Street siya. Parang nabalanse niya yung jokes, tapos may pasundot pa rin ng technical. Oo. Tapos, mas patok nga sa crowd. Kasi yun nga, parang exhibition battle to eh. Kung saan exhibition, kailangan mo lang magpakita ng skills, magpakita sa mga tao. So, para sa akin, first round, siguro mga 9-8 Sixth Street. 9-8 Sixth Street sa akin. Paano ka mag-judge sa battle per round? Per round parang, depende sa battle Pare, sobrang, parang ma-anticipate mo rin kasi kung ano yung battle na pwede mong i-judge ng per round. Or pwede mong i-judge ng overall. Mari GL na battle. Di mo pwedeng i-per round yun eh. Pag GL na battle, lalo itong parating GL versus Raffian. Di mo pwedeng i-judge ng per round yun. Lalo na yung huling performance ni Raffian kay Plaredel. Oo. Na nagko-concept na rin siya eh. Nilagyan niya ng concept yung
kalin sa palad ng kamay. Mm. Initrohan niya sa round 1, tapos yung payoff, ender ng round 3. So hindi mo rin siya pwedeng i-judge ng per round kung ganun. Lalo na itong GN versus Raffian nga. So, overall siya. Pero yung mga battle na pwede mong i-judge ng per round, parang, for example, itong round na to, bibigay ko 6 to ng 9-8. Ngayon, kung makapag-rebate si Kuya Zayt ng malakas sa round 2, i-count ko na yun as score niya sa round 2. Ganun ko siya, parang ganun ko siya. Okay. Parang per round ko siya. So, kung makapag-rebate siya ng mas malakas sa round 2, tapos mag-rebate din si 6 sa round 2, pero hindi kasing lakas, kasi kukumpara mo rin yung returns nila, doon mo na siya babawiin. Doon mo na siya titimbangin. Parang, medyo nakalito kasi na pag nag-round na 6 threat, magre-rebate si Kuya Zayt ng round 2, ng malakas, tapos parang ikukumpara mo yung round 1 sa round 2. Okay. Parang hindi mababalance. So, kung ano man yung marirebat ni Kuya Zayt sa round 2 na malakas or sa written niya, tapos ganun din si 6 threat, doon mo na i-scorean. Parehas. Ganun lang kaya pag mga per round na battle. So, ito, okay. 9-8. Bigay ko ng 9-8 kay 9 or 9 tapos 8.5 kay Kuya Zayt, gano'n. 8.5 ng round 1. Para 6 threat. Sa'yo yan. Sa akin kasi ako 6 threat na tong round 1. Pero kasi kung marerebat nga ni M-Set yung malakas na nirebat ni 6 threat kanina, mawawalan ng punto sa akin yun. So pwede niyang mabawi yun eh. Pwede niyang mabawi yun na parang dahil malakas yung round 1 ni 6 threat yung rebat, pwede niyang tunawin yun eh. Pag narebat mo, tapos so magiging parang pantay na lang yung round 1 yun, doon ko na babase sa sulat yun. Sa returns na. Pero kung sabihin natin mababalik, hindi pa natin napapanood, kung mababalik ni M-Set yung nirebat na 3, tunaw yun. Kumbaga parang nasoplan niya yun eh. Yung round 1, babase ko na ngayon sa sulat, pero para sa akin, lamang pa rin si 6 threat. Sa sulat yan. O sa sulat, mas kasi siya eh, balance, may joke. Mas balance. Tsaka kumokonekta siya eh. Kasi ako nga, pag magpe-perform ka, lagi mong iisipin kung saan ka magpe-perform. Isa yun sa pinakamahalagang aspect din. Oo. Kung may crowd, kailangan kumonekta ka sa crowd. Wag yung ego mo na, wala akong pakialam sa crowd. Technical ako. Hindi pwedeng ganun kasi ang battle rap na sa ngayon ay performance na. Kailangan mo siyang tignan lagi in general. Sinong nanonood, sinong nakikinig, o kung gusto mo panindigan yung style mo, i-connecta mo sa tao. Hindi pwedeng ikaw lang yung ego mo yung magdadala sa battle. Yun. Parang kung sa itong setting na to sa Taiwan, na ganito yung setting, 6 threat to. Pero kung maging close room battle to, na MC lang yung nasa loob din talaga, baka pwedeng hindi pa eh. Baka hindi pa pwedeng maging ganun ka-effective yung material ng 6 threat. So nagmamatter din talaga yung crowd, yung stage na performance mo. Actually, pagka ganitong mga OFW ang audience mo, mas makaka-relate yan pag comedy. Jokes talaga. Mga jokes, tapos masa. Pero ayun, kumonekta naman lahat eh. Anyway, tignan natin kung may babalik ni M-Site. Kung matutunaw niya yung halos 3 atang solid na rebat yun. Pakiyabang naman ni Hubert Floyd. Pinagbarko daw ako. China Airlines, bitch! Tanginan to. Business class. Ulol, nakita ko maigay mo sa aeroplano, nakaganto. Sige pa, more. Hindi ka makatambay kasi ang laki nung katabi mo. Sa mukha mo bakas na galit, John. Ang yabang mo, sa upuan daw pwedeng humiga. Natural! Boarding gate yun! Sa boarding gate ka pa lang eh. May mga natutulog nga dun eh. Okay. Okay naman yung rebat pero hindi niya ganun natunaw eh. Hindi kasing lakas ng punchline. Yung kay 6 thread kasi lakas nung malakas 3. yung punchline na. Oo. Barko kaya sa araw na yun. Nag-rebat ka, pero hindi mo kumbaga parang sa diskusyon ng dalawang abogado, mas lumamang si 6 thread. So, yun, malinaw na round 1 na kay 6 thread. So, dito na tayo babase sa sulat naman ngayon. Hindi, baka may ibang rebat pa sa ibang angle yan. Tignan natin. Sa ibang angle. Tignan natin. Kilala ko kasi yan. Minimum 4 rebatals to. Hindi nagpapatalo sa yan, lalo sa bagay. Ewan ko kung nag-control ka sa rebat. 19 daw likers ko sa FB. Yan. Bagong Facebook nga eh. Pwede yun. Kaya kita inat. Dinisable niyo
ni Mark Zuckerberg. Mark Kaya Zuckerberg. yung angle mo yung fake news. Eto rito, meron akong almost 300,000 subscribers at followers. Ikaw nga, wala pang 200,000 followers mo sa Facebook. Oh, nag-aawa yung 300,000 lang, tsaka 200,000. Nagyayabangan yung 300,000 tsaka 200,000 lang. Mali. Mali. Pero ayun nga, ano tayo sa mahabang rebat mo? Pero 3GS kasi ganyan eh. Kahit naman noon pa, ganyan kayo mag-rebat eh. Baga mahalaga sa amin yung ano eh, maraming rebat kasi parang ano siya eh, pagsubok sa utak namin. Na kaya namin mag-rebat na mahaba at the same time hindi namin makakalimutan yung sulat eh. So, nasa sacrifice na dun yung pride namin bilang MC. Tsaka ibang ano rin siya, ibang skill din kasi talaga. Oo, totoo naman. Yung rebuttal eh. So, ako bilang MC din parang sa buong career ko parang dalawa lang ata yung pinakamagandang rebut na dalawang rebut lang yung pinakamaganda sa akin eh. So parang ibang level yung rebuttals. Ibang level yun. So ibang skill. Oo. Pero yun nga, dati kasi sa amin, hindi namin pinapansin kung mababaw o hindi yung rebat. Basta mahaba. Ibalik lang, no? Mahaba yung rebat kasi ganyan kami magyabangan eh. Pero sa ngayon, dapat pag magre-rebat ka, yung mas solido na. Concise na talaga dapat yung rebuttals yun. Lalo na, mataas na yung standard ng battle rap eh. Sobrang taas na. Through the fire. Tuloy natin, M. Saito. Ikaw nga, wala pang 200,000 followers mo sa Facebook. Numbers pa lang yan. Hindi mo na kailangang ma-confuse. Huwag na nating isama yung monthly stream sa music at huwag na nating pag-usapan yung views. Palagi ka na-invite sa Canada? Congrats! Saludo sa pagpapalaganap ng hip-hop sa ibang bansa o kahit sa ibang liga, bro. Pero sa oras na hindi ka namin namin inimbita, isa lang ibig sabihin yan, na-approve na yung visa ko. Okay. Ang ganda rin nun. Lakas nun. Lakas nun. Ang malakas na rebat din yun. Parang construct yun. Parang naka-construct na rebuttal yun. Hindi ito nag-freestyle, pero ang ganda ng construction. So, oras na hindi ka mo imbitahan, ibig sabihin, approve na yung visa ko. Gandang yabang nun. Magandang yabang din siya, pero tingin ko may isang rebat doon na tumama sa yung rebat ni Sixth Street, nabawi niya to. Yung isa lang. So, Sixth Street pa rin talaga. Okay. Alam nyo ba na si Fluvet Floyd ay may bagong hobby? Ano? At yun ay ang mag-boxing kasama si Sak. At least alam nyo na. Puta, hindi pa nagsisimula yung kasparing mo, tagilid na yung pala. Mga makatang sporty. Yan ay bihira nyo ng mahanap. Sa kanila lang kayo makakakita ng mga healthy living na bumabata. Healthy living na bumabata ka po. Kago. Ang kulit ng ano eh. Takin na, no? Nag-gym ka, nagpapalakas ka para humigop. Para maganda yung buga ng baga mo. Para makaano ka, benting baba. Nakakagulat pa yung mga yan. Nung minsan bigla akong narinig, akala ko magbabanibol kasi nagtatanong sino daw magsaserve. Ay, ganda nun. Simple lang pero bars. Ang ganda nun. Pero, medyo off lang yung rhyme, no? Ano bang nirem niya sa serve? Rinig. Parang medyo off. Pero, joke kasi. Oo, medyo, joke. pagdating kasi sa joke, hindi naman siya parang pagbababa sa mga comedian sa battle rap, pero hindi din kasi ganun ka-stricto sa mga comedian eh. Oo. Yung Kahit rhyme, naman kayo sinyo eh. May mga rhyme siya na ano eh. may ganun. Pero, okay naman yung maganda yung punto. Yung nga, nasacrifice yung ng konti yung rhyme. Kaso, hindi siya si Sinyo, si M-Side siya eh. Hindi siya ganun mag-rhyme. Yun nga yung parang, kaya medyo lutang eh. Mm. Medyo lutang siya, parang di sanay yung tenga. Pag technical yung medyo na off. Babanibol kasi nagtatanong sino daw magsaserve. Tapos minsan swimming sa tabing dagat. Si Fluvet Floyd kasama. Mag-iihaw pa yan ng bangus. Pagtapos isang oras, yung bangus buo pa. Pero yung oil, wala na. Ganda nun. Ang ganda nun, ang ganda nun. Ang talino nung joke na yun, ang ganda nun. Sino ba yung nagganyan? Yung may narinig na lang. May narinig ka na bang ganong angulo? Oo, na ano bang angle yun na
Parang, di alam mo yung sino, tsaka paano yung pinaka-construct ng punchline, pero parang ang thought niya, may foil ba pag sinigang? May ganun. Hindi ko alam kung sa flip top o sa... Recycle pala to. Pero parang recently ko lang din siya narinig. Matagal na itong laban nila to eh. No, sino parang mas ganun. nauna? Yun ang hindi Tanong, ko din alam. oo. Pero yung construct naman nun, parang ang may foil ba pag sinigang? Parang Oo. ganun naman yung ano. Parang, Ay, nakakatawang joke yun. hindi kay Manda Baliw ata, Berzaito. Ito Si lang Manda yung hindi pa Baliw, nalabas. Yung kay si Manda Baliw ata yung nagbitaw. Di ko sure yan. Medyo, Okay. pero parang ganun yung thought. Di ko sure kung doon, pero parang tanda ko doon na battle line na parang sabi, may foil ba pag sinigang? Tapos tawa ka ng tawa nun, nutang ina. Ito lang yung hindi pa nalabas. Yung Manda Mas Baliw nauna to. Berzaito. Mas nauna nga to. So, Okay. ang galing lang din ng ano. Pero ibang thought din eh. Oo. Baka- Sa bagay, marami namang angulo na nauulit na hindi mo napapansin. So parehas lang naman na ano yun na nagkakapare-parehas sa idea pero magkakaiba ng pagkakakonstruct. Pero kung kayang-kaya yung line, iba yun. Tsaka Iba yun. depende din talaga sa kung sino yung kalaban, paano mo ibibitaw. Oo. Sino yung kalaban, paano mo ibibitaw, paano yung creativity yung creativity mo dun sa linyang yun. So parang okay lang din talagang may maulit na angle or punchline. Depende rin kasi na kung kaninong kalaban Kung sinong kalaban, tapos kung paano mo siya nabali. Pero ang ganda ng punto nun, beach yung vibe, tas bangus, tas wala na yung foil. Ganda. Yung bangus meron pa, yung Yung foil foil wala wala na. Kasi nga, sinetapan niya na addict. Ganda nun. Huli daw. Ang lalakas ng amas, parang hindi napapagod. Trip niyan, rumontamad-tamad, tas magpapauwi ng mga tanong. Rumonda magdamag. Panghahabol ng aso. Addict Mars. Addict Mangungutang jokes. sa tindahan. Marlboro Green, tsaka Red Horse Lane. Tas pagbitin sa kamats, biglang uutang ng gin, pulutan, Lemon Square. Takina. Nun, bukay na kinagyan. Parang parang ano yan based on experience siya. Siguro may nakainuman na to. Sa bagay, minsan kasi pag ako, iinom ako, nagpupulutan ako ng cake Pantanggal lang nung pait. Kami naman dati, parang nung 2021, 2022, inabutan namin ng umaga pag-iinom, pandesal lang yung mulutan namin. Red Doors, tsaka pandesal. Mga weirdong pulutan na Pero to. ang hirap ng Lemon Square, ang dense nun eh. Oo. Tsaka ano yun, parang ang gaspang nun. So, tapos gin, putang ina Ang yun. imagery ng Lemon Square tsaka gin. Balita ko. Pagdating mo pa lang daw dito, puro ka na pag-aamok. Nag-i-skandalo sa 7-Eleven ng Taiwan, naghahanap ng baka colt. Ano? Baka colt siya. Yung ano yun? Baka colt? Di ba yung Dali? Na convenience Oo. store? Di ba may mga parang rip-off silang brand? Okay. Yung meron silang Yakult, na baka colt naman yung pangalan. Okay. Ganun sila. Parody. Pero brand talaga. Brand talaga siyang Dali. Sariling product ng Dali, baka colt. Okay, so naghahanap siya sa 7-Eleven ng baka Baka colt. So yun pala yung joke nun. Colt. Pinagmukha niyang ignorante si Sixth Threat. Dahil naghahanap siya sa 7-Eleven ng baka colt. Yan, baka colt, no? Okay. Baka colt? 7-Eleven? Ang ina mo, walang ganun. Anong kala mo, ikaw lang marunong mag-joke? Dali ka ngayon. Yun nga yung sinasabi mo. Oo, yun nga. Dahil sa Dali nabibili yung baka colt. Kaso, na-relate ba sila? Yun nga din yung sasabihin ko eh. Parang yun ang medyo... Kasi mga OFW na sa Taiwan to. Hindi ko sure kung may Dali Kung sa may Taiwan. Dali, oo. Kasi ang alam ko yung Dali, ano siya eh. European company siya eh. May European o American. May kasumbas talaga yung Dali sa ibang bansa yan. Okay, Pero hindi ko okay. sure kung sa Taiwan. Pero may ilang nag-react, so baka aware din sila ng ano. Teka, sa ganung concept. naiihi lang ako. Sumayo ka muna. Puta ina, naiihi ako. Wait lang ha.
Dahil live tayo, di talaga ba iwasan yan? Saan na tayo? Baka call. Baka call Dali. Dali, okay. Speaking of stores, alam niyo ba maraming mga outlets tsaka stores dito? Nike, Puma, marami, Oo. di ba? Marami. Nalibot ko sa paggagala. Sakto, mababait yung mga staff ng Pinoy Boulevard. Gusto mo, pasama ka. Madam, yung Nike store, yung pare mo, pwede siya doon para makapili na maayos. At may bilin lang ako, please lang, wag niyo siyang hayaang tumambay sa harap ng mga running na sapatos. Okay, bakit? Oo naman, andito ka na sa Taiwan, ang dami ng pamorma dyan. Imbis pang basketball bilhin mo, try mo naman mag Jordan 1. Okay. Sa Facebook. Ginawa, sige, mag-ulo lang tayo. Total tong pagkakataon na to, paminsan-minsan. Pag hinak daw ng Arabo yung Facebook ko, lugi daw sila. Grabe ka naman insan. Okay, dahil nga merong content creator sa Pinas na Arabo, Indian. na Indian, so hindi siya Arabo. Hindi. Wala, hindi siya pasok. Sa Parang may, ganun eh, may misconception din kasi Oo. minsan eh, sa Indian tsaka sa Arabo kasi medyo magkahawig eh. Oo, tsaka magkaamoy yata. So hindi siya pasok. Nakakatawa siya kasi misconception nga. Nakakala ang Arabo at Indian ay iisa. Hindi siya pasok. Facebook ko, lugi daw sila. Grabe ka naman insan. Pag ako huwag ng Facebook mo, papalitan ko yan ng pangalan. Hindi mo ako mapipigilan. From Flupert Floy Kagampang, gagawin ko yung Bisayang ng bibimbang. Wali. Freestyle na yun. Freestyle. Oo, freestyle. Nalimutan ni M-Site yung Feeling ko din. nalimutan niya. Kilala ko yan. Sa Ender, medyo nakalimut siya. Tapos, pasok niya ng... Kilala ko kasi mag-perform yan. Tsaka yung, nung sinabi niyang usapang Facebook, ano na yun, freestyle na yun. Pero, props pa din kasi kaya mong hugutin yung rebuttal, di ba? Oo. Props pa Oo. din, pero ayun. Pero halata. Oo. Ako, halata ako na freestyle to. Yun, maganda na eh. Biglang lumaylay eh. Ganda na sana. Baka mag-rebut pa to si Sixth Street. Patay ka dyan. Pang! Gagawin ko yung Bisayang ng bibimbang. Siguro kung nga magbibitaw nun si Saito, nakakatawa yun. Bisaya yung nagbibimbang. Kasi, mas ka sa rhyming eh. Si M-Site eh. Tapos ganun, Flubert Ploy Kagampang, Bisayang nagbibimbang. Tapos ganun mo lang siya ni rhyme. Pero kung si Saito or Manda Baliw magbibitaw Yun, nun, yung nga mga Manda Baliw. oo, nakakatawa yun. Pero dahil ikaw ang nagbitaw at alam namin yung capacity ng... Nung round 1, meron siyang mga inches, 6 Oo, cents, oo. mga ganung rhyme eh. Oo. So, medyo sa ating mga MC, tunog siya. Litaw yung tunog ng ng rhyme. Hindi siya pasok. Okay. Tayo na. 200k lang daw, alas 200k lang daw yung page ko sa Facebook. Malamang nahack yung una kong page eh. So tama nga siya sabi mo. Oo, yun yung... Nahack nga yung account alam niya. ko niya parang nag-post siya nun eh. Hindi ko nga alam kung yung page niyang 6 thread o yung 6 threads. Yung sa pang-clothing niya. Parang yung 6 thread nga ata yung nahack. Na page niya. Kayo naman kasi, pag mga sa account nyo, ang ilagay nyo yung tamang Gmail na nakakonekta sa cellphone nyo, na nakakonekta sa cellphone number nyo, tapos merong recovery, may two-way factor, lock, yun. Basta email tsaka cellphone number, mahalaga yan. Tapos i-connecta nyo sa WhatsApp. Minsan kasi yung verification sa WhatsApp lalabas eh. Minsan sa text message, yun. Kailangan connect kung ano talaga yung number nyo. Kaya madaling ma-hack yan kasi hindi naka-access sa personal na na number, email, ganun. Mga 500k na, nang di nagbablog ha. Kaya huwag kang sobrang proud. At saka, paano ka ma-approve ng visa sa Canada? Pinakamalupit mong English, there's one name you can... Ay, yun lang. Ang ganda na eh, nabawi nyo na yung momentum ng isang rebut eh. No, yung sa... Wag na-approve yung visa. Pag na-approve yung visa ko, pwedeng hindi ka na matanggap. Pero nirebat ng ganito, tanginang yan. Approve ng visa sa Canada, pinakamalupit mong English, there's one name you can... Wala pa rin, malinaw pa rin na 6 Street talaga yung one. Tapos na nabasag din ni 6 Street eh. Tsaka hindi ko sure. Medyo true to reality rin kasi yung rebut ni 6 Oo, pasok. Kasi parang
alam ko, pag mag-Amerika ka or mag-Canada, bago ka ma-approve ng visa, hindi ko sure kung kahit sa tourist lang yan, kailangan mo mag-IELTS. Ano yun? Yun yung parang international English test. Okay. Kailangan conversational kang makipag-English Okay. bago ka ma-approve ng visa. Para Ah, kailangan putang mo ina. patunayan talaga na marunong ka umintindi at makipag-converse in English. May IELTS na yung mga Pilipino na gustong mag-Canada, gustong mag-America na hindi naman fluent or hindi sanay sa English, nag-aaral pa sila ng 3 months, 6 months sa mga IELTS school Okay. para mag-converse. So, parang reality din talaga na Oh, Hindi ka ganda ka talaga- ng rebat nun. hindi ka ma-approve ng visa kung ganun yung English mo. Mm. So, malakas talagang rebuttal Ang siya. gandang rebat nun, lakas nun. Hindi ko lang sure kung pati sa tourist or sa tourist visa kailangan ng IELTS, pero ang alam ko yun, most probably pag mag-America or Canada kailangan mo mag-IELTS na test. Eh, buti na lang sa mga Bisaya kasi mas magaling sila Oh, mag-English. yeah, ang fluent ng mga Oo. ng mga taga Mindanao at Bisaya sa English. Parang yun nga ang second language nila, Oo, hindi kaysa Tagalog, eh. oo. Parang yun yung isa sa parang advantage din ng mga nasa Visayas and Mindanao. Oo. Ang fluent nila mag-English. Oo. Eh, ano pa? Sumakto pang fluent, siya si Flubert. Yabang, usapang boxing, yabang neto. Sige, kahit tawagin mo yung kilala mong pinaka-malupit na boksingero. Anong gagawin ng jab-jab nyo? Babarilin ko lang kayo pareho. Ang ilang yan. Ano pa sabi neto? Tangina, actually, Paulit oo. yung mga rebut ni Six Street dito. Ano komportable na si Yun, Six yun, Street. yun, yun. Komportable na siya. Komportable sa stage si Six Oo. Street dito, yeah. Tsaka sa mga rebattles, hindi nga siya nagagaganyan din halos dati. Pero may mga rebat siyang madidiin. Pero ngayon kasi sumusunod-sunod siya. Siguro dahil di nga siya high stakes yan. Oo. Walang record na iniingatan, Oo. walang title na nakalaan, issue tournament. Oo. So mas maluwag siya. Parang mas okay, sige, rebat ko to, trip ako dito. Ganun. Komportable, no? Komportable. Tangina, Pag- sarap. Pag flip tab kasi or sabihin natin yung run niya sa PSP, isang maling rebat mo dun, wag lulutang yun eh. Oo. Maalala ng Oo. judge yun eh. Eh dito, exhibition, sige, trip ako dito. Pagkanda nun. Magkukulit lang ako. Pero ang ganda nun. Ganun mga rebuttals niya, tumatama lahat. Ano ba sabi nito? Ano ba sabi nito, Nicky? Drugs. Drugs. Tama ako dog the drugs. Alam mo pare, proud ako kahit walang shabu, nagawa akong magkampiyon. Kaya isipin mo na lang yun. Paano pa kaya kung nagsasabu ako? Malamang lahat kayo dito, pinagsasabay ko na ngayon. Gandang rebat din nun. Actually, magandang punto rin siya. Kasi nga, pag nakasyabu ka, masipag ka. Pero- Parang yung joke na kaya ko nang walang droga, paano Oo. pag meron pa? Oo, parang ganun. Pero magandang rebat, pero In reality. hindi kailangan. Hindi siya Hindi maganda. kailangan. Pero in battle rap maganda. Oo. Punto siya. Tangina. Dahil na inaccuse siya ni Kuya Zaid na nagsashabu. Mm-mm. Parang, ito hindi ako nagsashabu pero kung ginawa ko yun, baka lahat kayo, Oo. Pinagsabay-sabay ko. Mm. Putang ina, actually maganda siya, pero kung sa reality, hindi. Asabay ko na ngayon. Kapong no? Sino Bisaya dito? Kinwestiyon siya nung kalaban niyang si Zenlook sa pagkiklaim niya ng Bisaya. Ito yung sagot niyo. Pagiging Bisaya ako nasa dugo, wala sa salita, pagkat hindi ako lumaki sa Bisaya. Hindi ka lumaki sa Bisaya? So, Teka nga, hindi ka lumaki sa Bisaya. Teka, nantayin natin yung punchline, ayaw ko pangunahan. Rebat yun eh. Rebat ni Sa Kuya Zaid Bisaya. kay Zenlock eh. hindi ka... Rebat ba yun? Rebat ni Kuya Zaid kay Zenlock ng battle lang ng Vuelta. So hindi siya sulat. Hindi siya sulat. So eto na naman tayo sa one name you can found, isa sa maling rebat ni M-Site yun. Alam ko rebat siya eh. Parang, tama ba? Vuelta sila naglaban yan, no? Zenlock versus M-Site, no? Laban yun ni Sinyo yun eh. Alam ko. Oo, yung mababa ng performance ni M-Site doon. Ayun yung... natalo siya ni... Oo, yun yung... Malakas din naman performance si Kuya Zaid, pero ibang Zenlock din kasi yun eh. Yung apo ng apo na... Oo, yun, oo. Parang- Hindi, ang laylay ni M-Site doon. Kasi nag-adjust siya eh. Yun nga, parang may angle si Zenlock na pinagmamalaki mo na na taga si Samar ba? Leyte? Leyte. Leyte. Parang pero di ka marunong, parang hinamon siya ni Zenlock nun eh. Sige nga, magsalita ka mag-usap tayo ng Bisaya ganun. So, parang nirebat ni Kuya Zaid ng gano'n na yung pagiging Bisaya ko hindi nakikita nasa dugo, wala sa salita. Kasalanan ko ba na hindi ako lumaki sa Bisaya. Parang gano'n talaga yung pagkakasama. Bisaya. So, siya, galing sa rebat, hindi galing sa sulat. Hindi, Kasi, rebat. mas nakakahiya kung galing sa sulat. Galing siya sa rebat. Parang yung kay Sinyo, yung confetti. Oo, galing mo galing naman, mo pre. naman, pre. Galing sa rebat yun eh.
Pero kung sinulat yun, wak yun. Yung medyo, Oo. off Okay. talaga. Okay, galing sa ribat to. Wala sa salita pagkat hindi ako lumaki sa Bisaya. Hindi ka lumaki sa Bisaya? So hindi na naman na ikaw Bisaya na ngayon. Para yung Bisaya ethnicity ha. Dapat sinabi mo lumaki sa Kabisayaan. Yo, Tangi tama. ka. Ako nga Bisaya ako pero marunong ako magsalita ng Manila. Ooh! Simple pero ganda ng punto, no? Nakakainis. Tangin ang Madam Erling, gusto ko tuloy itanong, di ko matiis. Ilang taon na kayo dito sa Taiwan? 2 dekada. So, at dito ka na lumaki sa Taiwanese. Ganda, no? Ang gandang... Minak yung... Oo, ang gandang wak tsaka pang ulul. Mm. So kung galing sa ribat ni M-Site yung angulo na yan, so dalawang ribat na siyang may mali. Yung one name you can found at itong Bisaya. Bisaya. Tangina Na talaga. na-angle sa battle na Oo. na maganda yung pagkakagamit ni Six Thread. Oo. Okay, maayos. Kahit joke yung approach, maayos yung nagamit. Mm. Maayos yung Okay. Okay, 3 times champion. Ano yan? Panggap na Bisaya, sablay pa mag-English. Yun na, one name you can found, quotable speech, flip-top stuff. Alam niyo naman. Alam ko naman pare, na di mo nakasanayan, oo. Hindi nakakatalino yung lingwahe, pero yung sa'yo nakakabobo. I mean, but I don't mean and so. Ay puta, nag-English oh. I was meaning to let you see the whole structure. See, I was blessed with 3 languages. That speaks about culture. Oh, Ain't no judge in this battle, but that's 3 L's for you. Oh. Tangina, no? Pinamukaan ng lingwahe, tapos may bars pa rin yun. Tapos naka-bars, sabay ang ganda ng nagpunto. 3 L's for you, 3 talo, 3 language. Three Ganda language. nun, tanginang yun. Tsaka fluent talaga si Six Thread mag-English. Tsaka si Fluent Floyd. Fluent Floyd. Fluent Floyd kagampang. No? Bumimbang. Meaning to let you see the whole structure. See, I was blessed with 3 languages. That speaks about culture. Ain't no judge in this battle, but that's 3 L's for you. Oh. Tangin, ang ganda nun, no? Ang ganda ng pagkaka-double Ganda. meaning nun, no? Tsaka That's, yung mismong thought din nung sinabi niya na I can speak 3 language and that speaks about culture. Na parang sobrang rich ng culture namin, 3 lingwahe yung kailangan namin. Parang dun, yun pa lang, setup pa lang may punchline eh. That speaks about culture, kung anong culture sa Mindanao. Na sa Mindanao, kaya namin mag-Tagalog, mag-Bisaya, mag-English. Mag-English, Iba parang rich talaga yung culture nila. Ang ganda nga. that's 3 L's for you. 3 talo sa'yo, 3 language. Tatlong Putang language, ang ina. ganda, ang gandang... Tsaka yung yung layering nun, nung sulat. Ano ba to? Rebat o sulat? Ay, hindi. Sulat na to. Dahil nga dun sa angulo. Tanginang grabe, no? Parang ang ganda ng pagkakapatong, oh. Ang ganda nga ng pagkakasalansan. Oo, ganda. Nung angle niya from pagpuna dun sa maling term na Bisaya. Bisaya, oo. Tapos papunta sa Minak yung Taiwanese. Taiwanese. Tapos pinakita niya na ako, hindi ako taga Maynila, taga Mindanao ako, taga Davao ako, pero 3 language. Lamang Kaya ko sa'yo. namin. Tangina, no? Maganda yung Hayop pagkakasalansan tong ng 6 threat na to. Tingnan mo, sinampulan lang, tulalaan naman, no? O sige, para pantay, Taiwanese, Taiwanese, Ersen. Sheshen! 问声哈天少气来照这里，係嘛？周秋陽細細你在先，o pala eh, no? Ano ibig sabihin nun? Parang, siguro parang mga salita lang yun. Oo, sige, tara. Parang mga ganun. Parang ano nga rin eh, alam mo yung sa TikTok, yung sayaw, tingnan din. Parang ganun. Ay, nanggagago lang? Hindi, yung sayaw sa TikTok, yung parang rap na Taiwanese. Na, Okay. Sa TikTok, parang yun nga yung hindi ko alam. Baka ginaya niya lang, no? Kasi feeling ko yung sinasabi niya parang ano lang eh. Kunyari yung Ersen, 1, 2, 3 kasi yun. Pag narinig ko yun nung pumunta ako doon, pag pinipicturean kami, Ersen. Tapos yung Sheshen. Feeling ko yung mga sinabi niya parang, sige, tara, dito. Mga basic lang na pinagsama-sama. Ang sisi ni在先, o pala eh, no? Makilang, ano mag-airport? Hindi, joke lang, nabasa ko lang sa airport. Okay. So parang ganun nga yun. Yung, ano nga, may payoff pa din, may Oo. punchline pa din.
Pero ang lakas ng round 2. Mas malakas tong round 2 ni Sixth Street sa akin. Mas balance din. Oo, balance. Sa bars and jokes. Tapos yung rebat pa. Plus yung rebuttals. Kung ako, parang pwede kong ibigay ng 10-9. 10-9 niya. Parang yun nga, ikakount ko yung rebuttal ni Hindi. Mas bawas. 10-8? Ma- 10-8 kasi... Ako kay M-Site, mga 7.5 lang. Kasi nakalimot siya sa dulo na eh. Ay, yun din pa. Isa pang Oo. factor yun, no? So, taon yung mga 10-8 kasi yung narebat ni Kuya Zayt dun sa visa. Sa bagay. Ay, hindi. Wala rin. Nabalik eh. Yun nga, narebat ni Kuya Zayt yung sa visa. Tapos, nabawi pa ulit ni Six Oo. Na ang gandang so pwede ko ibigay kay Six Threat ng Perfect 10. 10-8. Balancing bars and jokes, tapos may rebuttal na tumatama. Angle-wise. Angle, ang ganda rin. Yung pa. Pero nga, may parang 24 lines each lang din talaga. Oo. Napag-usapan nila to para hindi sila masyadong pressure. M-Site, ano na, putang inan to, ayaw mag-rebat na maganda. Game? Game! Pinuupo na pa. Yung mga pamisan-pisang pagkakamali ko sa grammar na itong gago. Ayos lang, pero ito lang sigurado. Kung hindi ka magkakamali, hindi ka mag-i-improve bilang tao. Tang inang yun. Pangalawang pagkakamali mo na sa rebat yun, ha? Pag tumatlo ka pa. Peking Bisaya. Sino ulit mga Bisaya dyan? Lolo ko, Waray. Nanay ko, Sogod, Southern Leyte. Sawa ko, Dabaway niya. Kababayan mo, Dabaway niya. Pag inaapi yung Bisaya sa bati, galit kayo. Tapos pag nire-represent, galit pa rin kayo. Okay yan. Peking Bisaya, ako, never kong itatanggi o ikakahiya na Bisaya ako. Tandaan mo palagi ito. Hindi man ako lumaki sa Kabisayaan, at least proud ako sa roots ng lahi ko. Okay. So, perfect ka pala. Tatanga ka rin. Yung Taiwanese tao yun, yung language, Mandarin. Uy! Yun lang. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Hindi naisip ni Sixth Street na, oo nga, no? Oo. Pero minak niya kasi. Hindi niya minimin na ayun talaga yung ibig sabihin ng Taiwanese. Nung Oo. niya. Pero, kung sisilipin mo din na ang pinaka-point niya is Bisaya, tapos marunong magsalita ng Manila, so, tas Taiwanese, tatama talaga yung rebut ni Kuya Zayt. Oo, tatama din. Kasi Mandarin, hindi nga naman Taiwanese yung Mandarin. yung language, Mandarin nga naman. Ang lakas nun. Ang ganda. Ang lakas na ito. So, ano siya? Para sa akin, malaking, ano din siya eh. Malaking puntos din sa akin to. Pero sa round 3 na to papasok. Yeah, kasi ang lakas nung line ni Sixth Threat na yun eh. Nung pagmamak eh. Ang lakas nun. So, parang yun nga yung pinakamalakas na haymaker niya nung round 2 eh. Tapos nabalik ni Kuya Zayt ng ganun na hindi Taiwanese kundi Mandarin. Ganda nun. Ang gandang rebuttal yun. Magaling to si M-Site ha. Ayaw lang lumaban eh. Tao yun, yung language, Mandarin. Ang lakas nun. Nakakabasa mo sa airport niya. Pag airport, labas agad. Huwag na magbasa-basa. Okay ka ha? Cute ka. Parang ayun yung parang ayun yung isa ding parang advantage naman pag nag-exhibition battle ka. Na pwede ka mag-experiment, pwede mong gawin yung mga trip mong gawin. Lalo na kung parang top dog ka sa liga or may pangalan ka. Na hindi ka pwedeng lumaylay ng performance sa flip top. Itong gantong performance nila parang risky to pagdating sa flip top eh. Hindi ko alam, pero para sa akin, hindi siguro nila may isipang pumunta sa ganyang way kung sa flip top gaganapin. Pero dahil nasa exhibition match ka, pwede kang mag-experiment, pwede kang magbato ng kung ano-ano. Yung mga hindi mo typical na ginagawa sa battle, kasi nga top dog ka, may iniingatan kang image at career. Dito, exhibition battle, ito parang sige, enjoy na battle lang na hindi mo yun. Ang lang din, nasilip ko lang din na iba kasi iba yung material nila parehas eh. Iba yung performance at material nila parehas. Actually, pwede na nga rin parang ano yun eh. Sabak sa flip top, tapos mas lalagyan na lang ng mas madiin pa. Mga gantong ginagawa nila. Saan na ba tayo?
Okay, tara. Yan? Kasi kung 2,000, kahit naman hindi ito sa Taiwan ganapin, hindi ko ito maiiwasan. Magkukrus at magkukrus ang landas natin, hindi mo ko palaging maiilagan. Okay, ito may technical Kasi na. real talk, si Enigma mismo naghamon. Sa tagal ng kumpirmasyon na initakot na bagot. Sa paglipas ng panahon, baka ayoko nang bumapil. Ang natatangi mong palusot. Sakto, makakapagtago ka dito. Bakit yung passport mo napasok? Na kesyo, ninakaw to kay Enigma ng OFW na pagod. Okay. Well, wag mo nang i-justify. Ginawa mo rin ito kay Mot. Ninakaw nga ba to ng Taiwan sa flip top o ikaw mismo nag-alok? Ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Kasi si Anig pa nagtanim. Si Chad Parak lang nakinaba. Sa kakaiwas mo mameng, napunta pa tayo ng ibang bayan. E pagsisisihin ng mga kababayan, sobrang asikaso ni hindi tayo pinahirapan. Pagsisisihin ng kababayan, sobrang asikaso ni hindi tayo pinahirapan. Kung saan-saan pa nakarating, kaya nga Taiwan tour na kinailangan. Okay, Taiwan tour. Tapos, magyayabang na kesyo siya daw magbubuhat sa battle. E basta flip top din natin gawin, yung kahambugan mo, subukan natin. Official din kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Pagtapos nito, barbecue ka sa kalye, magpupusan tayo ng kanin. Parody lines. Parang ginawa ni Kay-Ram. Kay Sinyo. Ah, yeah. Parody lines. Oo. Pero kidding aside, sa harap ng mga tao at kliyente, linawin natin yung malabo. Yan ang hangarin. Kung gusto mong manalo, huwag ka makampante. Kung gusto mong matalo, lumama ka sa akin. Pakita nyo. Parody lines sa linya niya. Nagre-reference Oo. sa sarili. Oo. Nagtipid to. Nagparody eh. Ako, ano ba? Minsan may mga trip akong ganun na nagre-recall or nagre-reference sa sariling linya. Lalo na siguro sa kanta. Sa Okay. mga kanta. Oo. Tapos sa battle din, ganun. Parang, yung ginawa ni Sayed kay GL na yung bukas ni Gasara. Oo. Diba? Recall yun eh. Reference yun sa Oo. laban ng Ibatas. May mga ganong lines din na maganda pakinggan dahil nagre-recall ka ng linya Connected mo. eh. Oo. Tapos ito pa, itong line ni Kuya Zaid na to, malakas to eh. Yung Oo. recall niya, yung reference Kay niya Apex. Oo. malakas to. Saan okay lang na ano. Ang ganda, dahil nagkaroon pa ng flavor, kasi di ba ginamit din siya ni Sayad? Oo. Everett, Pwede. Luis Carlito. Nagkaroon pa ng flavor na kung ayaw mong matalo, hindi porket ayaw mo, hindi na mangyayari. Tapos parang ni-reference or ni-recall ulit kay Zaid na kung gusto mong matalo, lumaban ka sa akin. Saan okay lang siya. Ako Pero- kasi, kilala ko to eh. Kilala ko magsulat, kaya ako nasabing, tinamad to, nagparody. Hindi niya halos ginagawa yan eh. Pero, maganda pa rin naman yung pagkakakonstruct niya kahit parody. Hindi pa rin siya nasabing pabaya. Tinamad lang siya sa ibang bagay, pero hindi siya nagpabaya sa trabaho. Manalo, huwag ka makampante. Kung gusto mong matalo, lumama ka sa akin. Pakita nyo kung gaano kayo katalas at malikhain sa mga angle. Yayain mo si Mok sa susunod na ahon, tayo naman ang mag-three-way battle. Oy! Bakit sila hinahamon mo? Nandito yung kaya naman, no? Sono lang, oh. Bakit iba? Pero, ano ba? Three-way battle, no? Six threat mode. Pero ang ganda nun. Sa akin, parang, siguro kung hindi nyo nalabanan sa MP3 ngayon, yung Vuelta, Bakit? hindi ko alam may bilang parang battle rap fan or enthusiast na din talaga. Na-factor out ko rin kasi yun na hindi pwedeng galing ka sa, hindi naman sa pagdi-disregard kay MP3, no? Kahit marami rin nakukuha ang hate ngayon. Oo. Galing ka sa rookie eh. Mm-mm. Galing ka sa rookie battle ng Vuelta, tapos bigla kang aangat ng three-way battle kasama yung champion undefeated. Parang sa akin lang, hindi lang siya magandang way nung gusto mong Gets takain. gets naman. Siguro kung hindi niya nilabanan sa MP3 ngayon. Kung iba. Kung pinahinga niya, kung pinahinga niya lang tong Vuelta. Tapos lumabas tong ganito na naghamon siya ng three-way. Pero matagal na to eh. Oo nga, parang alam ko. Tagal na yan. February. Ilang buwan na yan, no? Parang mga... Ano pa to eh? Tagal na yan. Parang
Buhay pa si Kuya Mano dito eh. Nandiyan pa si Oo, Kuya oo, Mano. oo. Tagal na yan. Alam mo matagal na tayo. Oo. So, yan, ang ano lang, sa akin lang, kung siguro mas magbabagay siya, tapos mas magiging fit sa kanilang tatlo kung walang battle si Kuya Zayt ngayong Oo. buwelta. At hindi, or kung meron man hindi si MP3. Tsaka ano kasi, si MZ, wala mo siyang pakialam kung sino kalaban niya. Yun din, isa rin Mm. sa parang ano ni Kuya Zayt eh, na utusan, bibigyan niya ng break si MP3. Mm. Nung battle niya Oo, sa Vuelta. binibigyan niya ng break na. Binibigyan niya ng Ako naman, break, bigyan mong siyempre. break. Nawawala na ako ng karir. Palaos na ako. Wala na akong movement, wala akong trabaho. Malapit ako maging basurero. Ako naman, bigyan mo ng movement. Tangina si MP3, rookie oh. Ako naman, bigyan mo movement. Talagang ano, no, share Help numbers me! and- Tulungan mo ako magkakarir. Wala ako niyan eh. Iba rin talaga. Iba rin battle yung Sharon versus Enzyme. Isa rin sa ano. Nakita ko yung mga fan-made poster Mm. ng ahon. Parang di nga nawawala yung Sharon versus Enzyme dun. Oo nga Lagi na, parang tatlo ng fan-made poster na nakikita kong may Sharon versus Hindi niya pa Enzyme. sinasakyan. Hindi niya rin kahit mga biro. Ay, ultimo sa usapang personal sa ibang tropa, hindi niya rin sinasakyan eh. Sa akin yun nga, parang yung napag-usapan natin niya, sa akin talaga na eh. Medyo ako hatirin yung ano eh. Hati yung puso ko dun sa Sharon versus Enzyme kasi Mhm. bilang fan ng battle rap, ang ganda niyang makita kasi tayo na 2x2 tandem, Oh. magkagrupo, tapos biglang nagkaroon ng bad blood, Mhm. tapos maglalaban si Settle. Ang ganda Mhm. niya eh, storyline siya eh. Oh, yun nga rin yun. Pero bilang personal yung kilala parehas, mahirap na, di naman yung parang side ko na, ayoko, dalawang kuya to eh. Wag na, dalawang kuya to eh. Parang yun, medyo ano lang. Pero, ayun nga, tingnan natin kung ano yung mga pwede. Tingnan natin Pwede kung- yan. kung ano yung Pistolero pwede. nga, tsaka ako eh. Oh. Kay pistol, no? Pwede yan. Pwede yan. Pero ang ganda rin ng ano eh, nung pinost mo nung nakaraan eh. Yun. Yung husky. Oo, versus- kasi si Smaglas, nagulat ako dyan eh. Biglang di ba yung nakapanood kong Break it memes. down. Break it down nila ni Looney, Looney. Memes, hindi kasi ako alos nanonood ng Break it down ni Looney kasi ang haba eh. Ako naman pag nagtatrabaho, nakapilang siya, hindi ko pinapanood. Pakinig lang. Ngayon, nakita ko may memes. Tapos, kinall out, share nan, Saito, baka naman kami ni Basilio. Tapos, syempre nag-post din ako noon. Tapos kinausap ko si Saito. Saito, sabi niya, pwede, ganun lang sagot. Mm. Pero, yun yung performance ni Saito eh, kay Kay Manda Manda. eh. Tapos, magkalayo pa kami, tsaka si Saito mahirap pa sunurin. Mag-aaway lang kami noon. Tsaka, ano rin eh, kung husky, magka-same na wavelength kayo ni Oo. husky eh. Same level kayo ng nagka-technical. Oo. Tapos yung comedy talaga, humor. So, ang ganda rin. Tsaka si Kahit Husky, kaya ko i-imagine pa sunurin. ko lang, Nakikinig sa akin. kung sakaling may game plan man Oo. ganun, ano. Ang ganda, nakikita ko na kaya kung sakaling husky share nan, kahit sino man yung maging kalaban, na 2-bait, na 2x2. Ang ganda, nakikita ko na ang ganda ng magiging ano. May na-comment nga doon na ano, bakit hindi si MZ kakampi mo? Mm. Yung pinost ko. Pwede naman. Kung ang kakampi ni Smaglas, ay yung kakampi niya talaga. Eh hindi niya naman kakampi si Smag eh. Kumbaga, nag-exhibition lang gusto niya eh. Gusto niya lang tulungan din si Basilio mag-warm up sa battle rap. So, pipili ako nung hindi ko kakampi kasi kami ni MZ, kaya kong kausapin yan eh, ng personal eh. Kaya namin battle tayo. Kaya namin kung anong meron sa amin, kaya namin bigla I-settle muna. tanggalin na muna nga natin yan. Kaya namin mag-usap na M-Site ng ganun. Kahit hindi kami nag-uusap ngayon. Piling ko kaya namin yun. Kung Smaglas at Cheyi. Oo, yeah, tsaka kasi iba rin yung ano eh. Parang kung battle rap politics naman, iba rin kasi yung Team SM eh. Siyempre, hindi mo puta. hindi mo rin pwedeng itapat yung Team SM sa kung kanino lang eh. Hindi rin siya ganun kaano. Parang, tayo na champion yung Team SM. Tayo na sobrang no bias or no hate sa Team FE. At sino ba unang ng champion? Team Schizo. Oo. Pero sa tatlong 2x2 tournament, Team SM yung pinaka tumatak talaga. Sa lahat sa tatlong 2x2 tournament. Yun Si yung ano, pinaka- hindi. Smaglas yun. Tumay nakatumatak. Hindi yun sa mga champion. Sa mga champion niya. Team FE, na Schizo. Ay, Schizo ba? Ay, hindi. Ano ba sinong champion? SS, di ba? SS sila. SS pala, SS. Sila ang unang champion ng 2x2. Oo, pero kung usapang 2x2, Team SM pa, Team SM pa rin. So, ibang level yung Team SM yan. Para itapat lang Okay. kung kanino. So, kung Smaglas Basilio nga, Husky share. Maghahanap ako. Kasi sabi ko nga doon sa isang comment ko doon, sabi ko kay Smag, bakit kasi ikaw namimili ng kakampi ko?
'Di ba? May daya. Ang gulang eh. May daya, Bakit? no? Tsaka ano eh, okay, andun tayo sa history na magkakasama tayo sa sa probinsyano dati. Tapos kami napunta kami sa GMA. Sa ibang palabas. Magandang idea, sa totoo lang, napakaganda, pero lugi naman ako. On paper maganda siya pero realistically Oo. mahirap bang Lugi ako. mahirap gawin eh. So kung gusto talaga mag-warm up ni ikaw, ayan Smaglass. Kung gusto mo tulungan si Basilio na makabalik, hayaan mo akong pumili ng kakampi ko. Pero fit yun. Oo, kayo ni Basilio, kami ni Husky. Fit yun. Magandang ano yun. Oh, para hindi sayang yung tayo ng mga tao, hindi sayang yung pagod at December 'yon. At pera kasi Pera. siguradong lowest 2K ang Oo, ahon may ng magdi-day off niyan, may babiyahin niyan sa malayo para panoorin tayo. Tas gusto mo ba magpabaya lang si Saito? At hindi rin ako papayag na bubugbog nyo sa battle rap dahil nag-choke kakampi ko. Daw papayag. Parang sino bang Saito versus Andy G nga, no? Yan. Tangina. Naalala mo yung battle na yun? Kakampi sila, no? Sa gubat ba? Oo. Tangina, kalat, sobrang kalat nun. Nagtutulakan na sila sa katawanan na lang. Kaya kung gusto na magandang laban ni Smag at Basilio, andito naman kayo para magpa-bodybag eh. si Husky, actually bago ko pinost yun, tinanong ko si Husky, kahit may laban siya kay GL, sabi ko game ka, kung sakaling game si Basilio at Smag, tayo na lang magkampi kasi yun nga, negative kay Saito eh. Magandang tandem, pero hindi magandang pambattle. Hindi maganda. On paper lang maganda. Maganda tignan. Maganda history. Dahil mula sa 4 na magkakasama kay Coco Martin, biglang kinuha kami sa GMA. Magandang history sana eh. Tsaka artista lahat eh. Oo. Artista lahat eh. So maganda yung storyline din. Oo, tsaka bakit? Husky yan, no? Tanga na, huwag niyo maliitin yan. Finals yun. Oh, yun. Smaglass, Basilio, kung game kayo. Meron pang ilang September? September na. 10 September. Sobrang haba pa ng panahon. Actually, mukhang interesado rin naman si boss. Sabihan nyo lang sila pag game kayo. Nakandito lang kami, handa kayo magpa-bodybag. Ha? Ha? Ang cute-cute nyo. At bago matapos to, maraming salamat. Madam Ernie Shaw, Pinoy Boulevard, Chad Parak, sa inyo lahat. At ako inyong na-invite. Sa mga kababayan na pumunta, maraming salamat. Ang pakiramdam. Di ba ikaw pa rin kapag-drive? Ganyan ang ender pang OFW. Yung pasasalamatan mo yung tao. Tribute Tribute. Ganyan kadalasang ender. O hindi man nasagad, at least nakakita kayo ng God na na-crucify. Itong DDS sa Durugandos nag-suicide. Ang ganda sanang ender nun kung ang lakas nung round mo. All 3 rounds mo. Itong DDS sa DDS, Durugandos nag-suicide. Ang gandang ender niya kung all 3 rounds mo pandurog. Kaso hindi eh. Putang ina, wala ka pa nga naupo. 1 round eh. Dahil ikaw yung nauna, di na ako magre-rebut para fair din sa'yo, pre. At bilang tropa, bibigyan kita ng isang round na kahit paano seryoso ng konti. Okay? Ayan, yan. So, promo lang pala tong laban. Ibig sabihin, walang talo, di ba? Sa simpleng poster lang na may pangalan mo sa pangalan ko, dun palang panalo ka na. Ginawa na lang nilang promo. Paano? Supot pa yung dala niyan. Walang katulog-tulog yung pangalan. Hanggang promo na lang daw pagkat di ka promote yung kalaban. Kaya nga kailangan niyang iyabang, 2x2, tryouts, isa buhay. Kaya na, di ba sabi niya? Sobrang bothered si brother. Kasi kung tatanggalin natin yung ating mga title, ikaw lang yung di na magmamatter. Tangina, pero sige, ikaw na super, duper, ultra, mega, battle rapper. Tandaan mo, nilalabas lang yung titulo pag napagkakamalan kang squat, ew. Oh, ganda nun. Nilalabas yung titulo pag napagkakamalan kang squatter. Ew, ganda nun. Kasi syempre, taga dito ka ba? Ito titulo ko. Ganda naman. Ganda nun. Pag napagkakamalan kang squat, ew. Ew. Wala akong sinabi squatter, ha? Isa ako sa most decorated na kampiyon. Lahat ng tao alam to. O hindi mo alam yung decorated, basta lahat ng tao alam to. Hindi na para ipangalandakan yung titulo. Walang nagdududa sa kinatatayuan ko.
Sabi mo kay Quickly dahil sa kanya nasa baba ka ng poster. Mali ka na, mali yata ng sentiment. Kasi kung may pangalan ka, di ka dapat nagde-descend. Di ka dapat nagde-descend. Ako nung kalaban ko si tsaka si yung aking hatak evident. Kahit lower tier, nadadala kong main event. Pasalamat ka sa Cripply, binuhay ka pa nga. Bulagta ka nga sa Crip, dito sa tunay pa kaya? Bulagta ka nga sa Crip, tunay pa kaya kasi Crip siya. Okay, ganda nun. Kasi nga sa comment section, panalo si Cripply. Okay. Bulagta ka nga sa Crip, dito sa tunay pa kaya? Wow. Ganda nun. Pakina. Nakarelate yung ano, no? Yung audience. TBS ba yun? Pero iba nga Tunay yun, pa ka. iba yung gang talaga nila 6 Street sa Davao. Oo. Reps talaga. Parang pinasilip akong vlog ng isang member nila doon. Nasaan doon siya. Parang may get together sila. Iba rin, iba yung vibe. Hindi siya normal na gang dito sa Maynila. Iba rin talaga. Iba ang gang din dun. Solid din. Sipap din talaga. Kaya? Pakina. Madalas pa yung pa-cute sa mga vids. Ano ka, rapper na nagtitinder? Kala mo talaga chips? Sige nga, sample ng pagpipinger. Gumaganto pa yan sa mga clips. Di ka nagkikringe, sir? Ganto din hand sign ko sa clips, kaya delikado pag natitrigger. Wow! Ano na, boss pa? Chad, Tangina nun, hindi nagpabaya, no? Hindi siya actually, ang ganda nun eh. Hindi siya nagtamad na sulat sa round 3. Usapan, isang round na seryoso kahit paano. O para sa'yo, ito'y buhay na mano. Biruin mo yung parak pa yung tumawag para lang sa tirador ka iba trabaho. Ay! Pero salamat sa Woo! suporta ninyo grabe. Kay Madam Erlene, kay Chad Parak, at sa buong Pinoy Boulevard. Mabuhay kayo palagi. Si Emside, isa to sa dapat yung hangaan. Salamat sa iyo pare. Salamat di ka ng damay, pamilya, at saka huwag ka naman bababain. All 3 rounds, 6 straight. Tangina, walang nakuha si M-Site. Promo na nga ito eh. Kung judge sa Oo. all 3 rounds. Itong round 3, pwedeng 10-8. Ganun pa rin. Paangat yung rounds ni 6 straight eh. Kay M-Site, halos plain lang din lahat eh. Ang ganda rin nung pagka-construct niya ng rounds niya na yung first round, nag-comedy din talaga siya na. Oo, yung kay 6 comedy. straight, oo. So, may anong tawag ko dun niya, yung kailangan build up mo rin yung tao eh. Magsiset ka ng momentum kasi. Yun yung momentum. Yun talaga. Kahit sa mga bago, nakikita ko na siyang ginagamit nila na, sige, first round ko, comedy. Para makuha yung momentum ko, yung crowd. Second round ko, pag pinasok yung technical, may momentum na ako. Oo. Hindi na siya patay. Hindi na patay yung crowd, hindi na patay yung momentum ko. So, ang ganda rin ng build up ng 6 Red. First round, comedy. Yung second round, magkahalong bars and comedy. Third, seryoso din talaga. Maganda. Actually, ganun ako mag-setup dati pa eh. Yung sisimulan ko sa mga jokes, tas round 3 yung makating angle. Tulad nung ginawa ko kay Ponger, kay Rapido, kay Mox 1 ba yun? Yun. Yung kailangan mo kasi, ang round 1 kasi ang magsiset ng momentum eh. Parang ng standard ba? Oo. Na papakilala mo na, may gagawin ako sa araw na to. Ang round 3 talaga, ang parang pangkitil. Pang-ender talaga. Parang nail in the coffin talaga yung gitna, yung parang pangdiin din. Pero yun nga, mahalaga din talaga ang unang round. Pang-set Kailangan pa kapag set ka ng momentum. Pang-set ng tone ba ng buong battle at ng buong material mo. So, ayun. Maganda yung material ni 6 Red. Kung judge battle to, ako? 6 straight ako dito. All 3 rounds. Walang nakuha si M-Site dito. Sa bagay, promo, pero hindi eh. Kumbaga, kung parehas nga promo at si 6 straight, ganun yung ginawa. Pinakita lang ni 6 straight na mas okay siya sa'yo. Oo, rin eh. Nakuha niya all 3 rounds pero nag-cater pa rin siya sa crowd eh, di ba? Nakikita ko pa rin yung material ni 6 Threat na pangmasa pa din. Ganun, mas lamang yung material ni 6 Threat dito. Oo. Ayun. Maraming salamat, Luminous. Follow nyo nga pala si Luminous sa kanyang Facebook. Ano bang Facebook page mo? Facebook page ko, Luminous Renzi. Tapos, ganoon din sa ibang social media, Twitter, IG, sa TikTok. Yun. Tapos yun, subaybay lang kayo palagi sa Dayo Podcast. Yes. Marami pa kaming parating na episode. Yun, September 27, ang event ng Pulo, Sibol. Sa Branded Muñoz QC. Tapos October 11,
Oragon 4. Dragon 4 sa Finals Linya ng finals ng tournament sa Linya HQ. November wala pa pero rap contest at tsaka freestyle 'yon. freestyle battle. At 'yon, Dayo Podcast. At syempre yung paparating namin sa ngayon ang title na naisip namin is Anong Meron Podcast. Anong Meron Podcast, yun. 'Yon. Ako, si Luminous, isa pang tropa at isang random na tao na pwede naming mag-guest. Ayun. Ordinaryong tao lang. Yun, pag-uusapan lang natin yung kung anong mayroon dito sa mga bagay-bagay. Yun, maraming salamat sa inyo lahat, Lums. May pasalamatan ka pa? Wala nang iba? Yun. Daily Mantra Clothing, tapos Yes. yun, Killions palagi. Oy, shoutout Killions kay kay Aldrin. Siyempre sa lahat na rin ng tropang Brad, oy, Hypebeat. Kay Madam Erlyn Xiao, sa mga taga Taiwan, magkita-kita tayo dyan next month. Diyan, may regalo sa akin si Madam Erlyn Xiao kasi October 22 ang birthday ko, kaya baka dyan ako mag-celebrate. Yun, thank you, mag-iingat kayo palagi. Bye-bye! Papatayin ko na to. Okay nang ina. Asa na yun? Oh, yun.